Nakakabahala, di ba? Lalo na kung paulit-ulit, minsan remote, minsan pangalan ng apo, minsan may gusto kang sabihin pero kahit anong pilit hindi mo maalala. Ang masakit, yung pakiramdam na parang may nawawala sa'yo unti-unti. Hindi lang alaala kundi kumpiyansa mo, galaw mo, pati relasyon mo sa mga mahal mo. Pero teka lang, kailangan ba talagang tanggapin na ganito na tayo habang tumatanda? Ang sagot, hindi. At ang totoo, hindi pa huli ang lahat. Maraming senior ngayon ang nagkakamali ng paniniwala. Normal lang yan. Matanda na kasi. Oo nga, makakalimutin na ako. Ano ngayon? Pero habang sinasabi mo ito, unti-unti mo ring hinahayaan ang utak mong humina. Tulad ng kalamnan, kapag hindi ginagamit, kumukupas. Pero kapag pinangalagaan, pinapagana, at ginagamitan ng tamang paraan, lumalakas pa ito. Kahit 70 ka na, kahit 80, kahit higit pa. Kaya kung gusto mong lumaban sa pagkalimot, itigil mo na agad ang ilang pang-araw-araw na ugali na, sa totoo lang, tahimik kang ibinabagsak. Yung akala mo wala lang, pero araw-araw mong ginagawa. Bago tayo magpatuloy, isang mabilis na tanong. Naranasan mo na bang biglang hindi maalala kung uminom ka na ng gamot ngayong umaga? O hindi mo mahanap ang salamin mo kahit hawak-hawak mo na pala? Kung ang sagot mo ay oo, ibig sabihin, kasama ka sa mas lumalaking grupo ng matatanda na hindi pa aware na may mga ugaling simple lang pero delikado para sa memorya. Kaya ngayon, tutulungan kitang tukuyin ang 7 pinakakaraniwang ginagawa ng mga seniors na nagpapalala ng pagiging makakalimutin. At ang pinakamaganda dito, hindi mo kailangang bumili ng gamot. Walang therapy, walang komplikado. Ang kailangan mo lang ay pumili ng isang hakbang at simulan ito ngayong araw. Pero bago natin isa-isahin ang mga dapat mo nang itigil, gusto muna kitang tanungin. Anong pinakamadalas mong makalimutan nitong mga nakaraang linggo? Kung gusto mong hindi na ito maulit, i-comment mo ngayon sa baba ang salitang, "Oo, ako yan." Dahil kapag handa kang aminin ang sitwasyon mo, ibig sabihin handa ka rin kumilos. At sa edad natin, yan ang pinakamaagang panalo. Ang pumili na hindi bumigay. Isa, paggamit ng sobrang asukal sa araw-araw. Hindi mo man pansin, pero araw-araw, unti-unting binubura ng sobrang asukal ang mga alaala mo. Akala ng marami, ang sugar ay problema lang ng may diabetes o mataas ang timbang. Pero ang totoo, ang utak natin ang isa sa pinakaunang naaapektuhan ng sobrang tamis sa katawan. Kilalanin natin si Mang Arturo, 72 anyos. Araw-araw siyang may hawak na soft drink, mula sa agahan hanggang sa hapunan. Hindi siya sanay kumain na walang matamis na inumin. Noon wala siyang pakialam. Basta masarap, okay na. Pero napansin ng pamilya niya, dumalas ang pagkalimot ni Mang Arturo. Minsan nalilito na siya kung saan siya pupunta. Minsan hindi na niya maalala kung uminom ba siya ng gamot kaninang umaga. Sa umpisa, iniisip nila na normal lang ito, tanda ng pagtanda. Pero nang ipatingin siya sa doktor, hindi lang presyon at asukal sa dugo ang nakita. Sinabi rin ng doktor, may epekto rin ang sugar sa memorya. Ayon sa mga pag-aaral, ang sobrang sugar intake ay nakakabawas ng neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na matuto at mag-imbak ng bagong impormasyon. Ibig sabihin, habang mas dumadami ang refined sugar sa katawan mo, mas bumabagal ang koneksyon sa utak. Parang kalawang na unti-unting kumakain sa memorya. Hindi lang ito tungkol sa soft drinks. Nandyan ang matatamis na tinapay, instant biscuit, powder juices, flavored milk tea, processed dessert, at kahit ang sobrang tamis sa kape. Hindi mo man nalalasahan minsan, pero kapag nakasanayan mo ito, tinatanggap na ng utak mo bilang normal. Doon nagsisimula ang tahimik na pinsala. Ang pinakamasakit pa rito, hindi mo agad mararamdaman. Hindi ito parang sugat na mahapdi. Hindi rin ito parang ubo na maririnig. Tahimik ito. Pero isang araw,
Magugulat ka na lang, hindi mo na maalala kung anong araw ngayon o bakit ka nasa kusina. Kaya mahalagang tanungin mo ang sarili mo. Gaano kadalas ka kumakain ng matatamis sa isang araw? Isa, dalawa, o bawat kainan ay may kasama? Bumalik tayo kay Mang Arturo. Nang pinayuhan siya ng doktor, sinubukan niyang bawasan ang asukal. Sa umpisa, mahirap, nasanay na siya. Pero unti-unti, pinalitan niya ng tubig ang soft drink, ng saging ang biscuit at ng fresh na prutas ang dessert. Sa loob lang ng 2 linggo, napansin ng pamilya niya ang kaibahan. Mas alerto siya, mas kalmado, at mas mabilis sumagot kapag tinatawag siya. Hindi mo kailangang isuko agad ang lahat. Ang mahalaga, magsimula ka. Kung dati 3 kutsarang asukal sa kape mo, gawin mong 2. Kung dati palagi kang may biskwit sa bag, palitan mo ito ng mani o prutas. Maliliit na bagay, pero sa memorya mo, malaking tulong ito. Dahil tandaan mo, hindi mo kailangang hintaying makalimot ng pangalan bago ka kumilos. Kapag may nararamdaman ka na, kahit paunti-unti, yan na ang senyales. Gamitin mo ito bilang hudyat. Dahil ang utak parang hardin. Kung araw-araw mong nilalagyan ng asukal, unti-unti mo rin itong pinapatay. Pero kung sisimulan mong linisin at alagaan, muling lalago ang sigla nito, kasama ang mga alaala mong mahalaga. Ikalawa, pagkalimot sa pag-inom ng tubig. Simple lang, di ba? Inom ng tubig, pero para sa maraming senior, ito ang madalas nakakaligtaan. Ang masaklap pa, iniisip ng ilan na okay lang naman. Hindi naman ako nauuhaw, sabi nila. Pero ang tanong, kailan mo ba huling uminom ng tubig dahil sa pangangailangan ng katawan mo at hindi dahil lang sa nakasanayan? Ang utak natin ay binubuo ng mahigit 70% na tubig. Ibig sabihin, halos 3 bahagi ng memorya mo ay literal na umaasa sa sapat na hidrasyon para gumana ng tama. Kapag kulang sa tubig ang katawan mo, bumabagal ang daloy ng dugo sa utak. At kapag mabagal ang daloy ng dugo, kaunti ang oxygen, kaunti ang nutrisyon, at sa huli, kaunti rin ang enerhiya ng isip. Hindi mo agad mararamdaman yan. Wala itong kirot, wala ring sintomas sa simula. Pero habang tumatagal, mapapansin mong mas mabilis kang mapagod, mas mahirap mag-focus, at minsan, hindi mo na alam kung sinabi mo na ba yung kwento mo o hindi pa. Paulit-ulit, parang may ulap sa utak mo. Kapag dehydrated ka, ang pinakaunang naaapektuhan ay hindi lalamunan mo, kundi memorya. Ilang minuto lang ng dehydrasyon, pwede ka nang makaramdam ng pagkaantok, pagkalito, o parang may kulang sa isip mo. Pero sa edad na 60 pataas, ang epekto nito ay mas grabe. Minsan, ito na ang sanhi ng pagkakahospital. Ang tanong, bakit nakakalimutan ng mga senior ang pag-inom ng tubig? Una, kasi hindi na ganun ka-active ang katawan, kaya bihira ang uhaw. Pangalawa, maraming iniisip, pero hindi kasama sa listahan ang pag-inom ng tubig. Pangatlo, dahil mas pinipili ang kape, tsa o juice, na madalas pa'y may caffeine o sugar, na mas lalo pang nagdadagdag ng fluid loss. Pero narito ang simpleng katotohanan. Kapag hindi mo sinadya, hindi mo talaga maiinom ang sapat. Kaya kailangan sadyain mo. Maglagay ng baso ng tubig malapit sa inuupuan mo. Tuwing gigising ka sa umaga, 1 basong tubig agad bago magkape. Maglagay ng paalala sa refrigerator o sa tabi ng gamot mo. At higit sa lahat, huwag mong hintayin na mauhaw ka. Dahil sa edad natin, kapag nauhaw ka na, huli na yon, dehydrated ka na talaga. Maraming senior ang nagrereklamo ng pagod, hilo, at parang lutang na pakiramdam. Ang una nilang iniisip, baka may sakit na ako. Pero sa totoo lang, baka ilang araw na silang kulang sa tubig. At kapag bumalik ang hydration, bumabalik din ang sigla. Gising na gising ulit ang isip. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ilang basong tubig ba ang naiinom mo kada araw? At kung hindi mo maalala, maaaring ito na mismo ang senyales.
kulang na nga talaga. Hindi mo kailangang uminom ng galon-galon, kahit tig-isang baso sa umaga, tanghali at hapon. Simple, libre, pero napakahalaga dahil sa bawat basong tubig, parang dinidiligan mo ang hardin ng iyong memorya. At habang inaalagaan mo ito, mas malalim ang ugat ng alaala, mas tumatagal ang tibay ng isipan. Ikatlo, kakulangan sa aktibong pag-iisip araw-araw. Si Aling Gloria, 69 na anyos, ay dating guro sa elementarya. Malinaw pa noon ang kanyang isip, mabilis sumagot, at kabisado ang bawat pangalan ng kanyang estudyante. Pero simula nang magretiro siya, naging parte na lang ng kanyang araw-araw ang panonood ng drama sa telebisyon, pagkakape sa veranda, at pagtulog ng maaga. Sa una, masarap, tahimik ang buhay, wala nang iniisip. Pero makalipas ang ilang buwan, napansin ng anak niya na hindi na ganon kabilis ang pagsagot ni Aling Gloria. Minsan inuulit niya ang parehong tanong. Minsan hindi na niya maalala kung anong araw ngayon o kung sino ang tumawag kahapon. Nakakatakot dahil mula sa isang matalinong guro, tila ba unti-unting nabubura ang kaniyang dating talas. Ayon sa mga neurologists, ang utak ay parang kalamnan. Kapag hindi ginagamit, humihina. Kapag hindi hinahamon, pumapalya. Kapag paulit-ulit lang ang ginagawa araw-araw, hindi na ito nai-exercise. Ang routine ay komportable pero sa isip, ito'y parang tulog. Kaya kung araw-araw ay pareho lang ang ginagawa mo, gigising, kakain, manonood ng TV, matutulog, ibig sabihin, hindi na gumagana ng buo ang utak mo. Wala nang bago, wala nang hamon, wala nang aktibong pag-iisip. Pero may magandang balita. Hindi mo kailangang bumili ng bagong gamit o mag-aral sa kolehiyo para gumana ulit ang isip mo. Minsan, ang simpleng tanong lang gaya ng, ano-ano ang mga prutas na alam ko ay sapat na para simulan ito. Subukan mo ito, maglaan ng 15 minuto kada araw para mag-isip ng aktibo. Pwede itong puzzle, sudoku, crossword, o simpleng memory game sa cellphone. Kung hindi ka techie, papel at lapis lang ay sapat. Isulat ang mga pangalan ng kaibigan mo. Alalahanin ang mga luma mong pinsan. Magkwento sa sarili mo ng isang araw sa nakaraan. Oo, parang bata. Pero epektibo ito. Si Mang Nestor, 73 anyos, ay laging may dalang maliit na notebook. Araw-araw may mental challenge siyang ginagawa. Isang araw, pangalan ng 10 senador. Kinabukasan, lahat ng prutas na kulay berde. Isang linggo lang, napansin niya. Mas alerto siya sa pag-uusap, mas hindi siya nalilito sa reseta ng gamot, at mas madali niyang natatandaan ang mga kwento ng kanyang apo. Alam mo ba kung bakit siya nagtagumpay? Dahil ginamit niya ang utak niya. Kaya kung ikaw ngayon ay nanonood ng video na ito at gusto mong maging bahagi ng mga senior na hindi basta sumusuko sa makakalimutin, mag-subscribe ka na ngayon sa Gintong Edad. Dito, linggo-linggo tayong magbibigay ng mga simpleng paraan para manatiling matalas ang isip, masaya ang puso at malakas ang katawan. Kung seryoso ka sa kalusugan mo, dito ka dapat. At tandaan mo, hindi mo kailangang maging matalino sa simula. Ang importante, handa kang matuto. Kahit paunti-unti. Dahil ang taong nag-iisip araw-araw ay tumatanda ng may dignidad. Ika-4, palaging nag-iisa at walang kausap. Tahimik ka ba palagi? Hindi ka na ba madalas makipagkwentuhan? Baka akala mo okay lang kasi wala namang gulo, walang ingay. Pero ang hindi mo alam, habang tumatagal kang tahimik, unti-unti mo ring pinapatay ang kakayahan mong mag-isip ng malinaw. Ayon sa mga neurologists, ang social interaction ay isang anyo ng mental exercise. Kapag nakikipag-usap ka, gumagana ang 3 bahagi ng utak mo. Pakikinig, pag-iisip ng isasagot, at pagsasalita ng malinaw. Pero kung wala kang kausap, hindi mo na ito nagagawa. At dahil dito, nanghihina ang koneksyon ng mga alaala mo sa utak.
Isipin mo ito. Sa katawan kapag hindi ka naglalakad, naninigas ang tuhod mo. Sa isip kapag hindi ka nakikipag-usap, nanlalabo ang memorya mo. Hindi mo agad mapapansin, pero dadating ang araw na kahit simpleng tanong ay hindi mo na kayang sagutin ng diretso. Marami sa mga seniors ngayon ang napapabayaan na ang sarili pagdating sa social connection. Maaring dahil sa takot, sakit o iniisip nilang nakakahiya na ang edad nila. Pero tandaan mo, walang nakakahiya sa pakikipagkwentuhan. Sa katunayan, yan ang isa sa mga pinakamabisang paraan para mapanatiling aktibo ang isip mo. Kapag nakikipagkwentuhan ka, napipilitan kang maalala ang mga kwento mo. Ayusin ang pagkakasunod-sunod ng impormasyon at unawain ang sinasabi ng kausap mo. Kahit simpleng usapan lang tungkol sa panahon, almusal o balita, lahat yan may epekto sa utak. Kaya kung palagi kang mag-isa, hindi mo lang pinipigilan ang katawan mong gumalaw. Pinipigil mo ring mabuhay ang isipan mo. May mga pag-aaral na nagpapakita. Ang mga taong laging nag-iisa ay mas mataas ang risk ng dementia, depression at cognitive decline. Hindi ito dahil sa edad lang, kundi dahil walang stimulus ang isip nila. Tahimik nga ang paligid mo, pero baka tuluyan ka ng lumalayo sa mundo. Pero paano mo ito mababago? Hindi mo kailangang makipag-party. Hindi mo kailangang lumabas ng bahay araw-araw. Isang tawag lang sa isang kaibigan. Isang kumusta lang sa isang kapitbahay. Kahit 5 minuto ng kwentuhan kada araw ay may malaking epekto sa mental health mo. Maglagay ng schedule. Halimbawa, tuwing 2:00 ng hapon, tatawagan mo si Ate Susan. O tuwing umaga, babatiin mo si Mang Ramon na nagdidilig sa labas. Hindi mo alam, baka sa simpleng, "Kumusta po kayo?" ay hindi lang ikaw ang natutulungan kundi pati siya. Kapag pinili mong makipag-ugnayan, hindi lang memorya mo ang gumagana. Puso mo, kaluluwa mo, at dangal mo bilang tao ay muling nabubuhay. Walang gamot na pwedeng pumalit sa ngiti ng isang tunay na usapan. Walang supplement na kasing bisa ng koneksyon sa kapwa. Kaya habang may lakas ka pa, gamitin mo yan hindi lang para sa sarili mo, kundi para manatili kang buhay sa mundo ng may kahulugan. 5, kulang sa tulog at putol-putol na pahinga. Si Lolo Resty, 75 anyos, ay dating karpintero. Buong buhay niya ay sanay sa maagang paggising at pagod na katawan. Pero mula nang magretiro siya, unti-unting nagbago ang kanyang tulog. Madalas siyang nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Minsan 3 beses, minsan 5 beses. At tuwing umaga, kahit 8 oras ang kanyang pagkakahiga, pakiramdam niya ay parang hindi siya nakatulog. Dati hindi niya ito iniinda, pero habang tumatagal, napansin niyang nagiging makakalimutin na siya. Nakakalimutan ang mga pangalan ng apo, nahirapang sundan ang mga simpleng direksyon, at minsan hindi na niya maalala kung napanood na ba niya ang palabas na nakaplay sa telebisyon. Doon niya napagtanto, may koneksyon ang tulog sa memorya. At tama siya. Ayon sa mga eksperto, habang tayo ay natutulog, ang utak ay hindi nagpapahinga. Bagkus ito'y aktibong inaayos ang mga alaala, iniimbak ang mahahalagang impormasyon at nililinis ang mga noise mula sa buong araw. Ang prosesong ito ay tinatawag na memory consolidation at ito'y nangyayari lang sa malalim na antas ng tulog, lalo na sa tinatawag na REM sleep. Kapag kulang ka sa tulog o kapag palagi kang nagigising sa kalagitnaan ng gabi, hindi ka umaabot sa stage na ito. Ibig sabihin, ang mga impormasyon na natutunan mo sa araw na yon ay hindi naaayos, hindi na itatago. Parang isang lamesang puno ng papel na hindi naayos. Kaya kinabukasan, hindi mo na maalala kung saan mo nilagay ang reseta o kung sinabi mo na ba yung kwento sa apo mo o hindi pa. Madalas iniisip ng mga matatanda na normal lang ang kulang sa tulog. Pero ang totoo, ito'y isa sa mga pangunahing dahilan ng cognitive decline. At ang masaklap, sanay ka na. Sanay kang puyat. Sanay kang may TV sa gabi.
kaya hindi mo na rin pansin ang epekto. Paano mo ito maayos? Una, gumawa ka ng routine, gumising at matulog sa parehong oras araw-araw kahit weekend. Ibig sabihin, iwasan ang sobrang siesta sa hapon dahil ito'y nakakaapekto sa tulog sa gabi. Pangalawa, iwasan ang gadgets bago matulog. Ang asul na ilaw mula sa cellphone at TV ay nagpapagising sa utak, kaya kahit inaantok ka na, biglang mulat na ulit ang isip mo. Pangatlo, gawing tahimik at malamig ang kwarto. Mas mabuting gumamit ng lampshade kaysa malakas na ilaw. Maglagay ng relaxing na amoy gaya ng lavender oil o eucalyptus kung nais mo. At higit sa lahat, huwag matulog ng may iniisip na mabigat. Subukan mong mag-journal o magdasal bago pumikit. Bumalik tayo kay Lolo Resty. Nang sinubukan niyang ayusin ang routine niya, lights off by 9, walang TV sa kwarto at basang paa bago pumasok sa kama, unti-unting naging mahimbing ang tulog niya. At kasabay ng pagbuti ng pahinga niya, napansin din ng pamilya niya na mas naging alerto siya. Mas klaro ang isip, mas matalas ang memorya. Tandaan mo, hindi sapat ang matagal kang nakahiga. Ang tanong ay, malalim ba ang tulog mo? Dahil kung hindi, parang araw-araw kang may sirang alarm clock sa isip. Hindi mo alam kung saan ka nagsimula o paano matatapos ang araw mo. Hindi pa huli ang lahat. Simulan mo ngayong gabi, patayin ang TV, patayin ang ilaw, at hayaang ang utak mo'y makapagpahinga para bukas may lakas ulit itong mag-alala at maalala. Ika-6, pagkapuno ng stress, lungkot at galit. Madalas nating iniisip na ang stress ay para lang sa mga taong abala sa trabaho, may mabigat na problema o may malaking responsibilidad. Pero sa katotohanan, kahit sa katahimikan ng bahay, kahit sa edad na lampas sa 60, ang stress ay tahimik na dumadaloy. At kung hindi ito mapapansin, unti-unti nitong sinisira ang pinakaimportanteng bahagi ng ating katawan, ang isipan. Kapag palagi kang galit, malungkot o balisa, ang katawan mo ay lumilikha ng mataas na antas ng cortisol, isang stress hormone na natural naman sa katawan. Pero kapag sobra ito, nagiging lason ito sa utak, lalo na sa bahagi ng hippocampus, na siyang responsable sa memorya at pagkatuto. Ayon sa mga pag-aaral, ang matagal na emotional distress ay hindi lang nagpapabagal sa pagproseso ng impormasyon, kundi pati na rin sa kakayahang mag-imbak ng bagong alaala. Kaya kung napapansin mong mabilis kang makalimot kapag ikaw ay galit o malungkot, hindi ka nag-iisa. At hindi ito haka-haka lang. May basehan ito sa siyensya. Pero paano nga ba nag-uumpisa ang lahat? Isipin mo, gigising ka sa umaga, hindi mo alam kung ano ang una mong gagawin. Wala kang kausap, tahimik ang bahay, pero may bigat sa dibdib mo. Maaring dahil sa isang alaala, isang problema, o simpleng lungkot na hindi mo rin maipaliwanag. Sa paningin ng iba, normal lang yan. Pero sa totoo lang, ito ang panimulang senyales ng paglayo mo sa sarili mong saya at sa sarili mong alaala. Ang utak na palaging balisa ay hindi makapag-concentrate, hindi makafocus, at hindi rin makaalala ng maayos. Kaya importante, huwag hayaang mangibabaw ang bigat. Paano? Hindi mo kailangang magsimba araw-araw o sumali sa support group para makawala sa lungkot. Minsan sapat na ang pag-aalaga sa halaman, pag-awit habang nagluluto, o pagsulat ng iniisip sa papel. Kahit ang paghinga ng malalim ng 3 beses sa isang tahimik na sulok, malaki na ang naitutulong. Subukan mo rin ang gratitude listing. Bago matulog, isara ang mata at isa-isahin ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo ngayong araw. Hindi kailangang malaki. Kahit mainit ang kape ko kanina o natawa ako sa kwento sa radyo. Ang ganitong ugali ay hindi lang pampagaan ng damdamin. Ito ay mental training para i-focus ang utak mo sa positibo. Tandaan, pag lagi kang galit, hindi lang puso mo ang nasasaktan. Pati alaala mo rin ay unti-unting napupundi.
Walang masama sa pagluha, walang mali sa paghingi ng tulong. Masama lang ay ang pagtiis ng mag-isa habang ang isip mo'y unti-unting lumulubog. Ang utak mo ay hindi lang utak. Ito rin ay salamin ng nararamdaman mo. Kaya kung gusto mong tumalas ulit ang memorya mo, simulan mo hindi lang sa pagkain, ehersisyo o tulog, kundi sa pagpapagaan ng loob. Ikapito, pananampalataya, na normal lang ang pagkalimot. Si Tita Flor, 66 na taon, ay dating may-ari ng maliit na tindahan. Sanay siyang mabilis sa numero, mabilis sa pangalan ng suki, at matalas sa bawat detalye. Pero ngayong retirado na siya at mas madalas sa bahay, may mga araw na nakakalimutan na niya kung saan niya inilagay ang salamin. Minsan, hindi niya rin maalala kung nainom na ba niya ang maintenance medicine o hindi pa. At ang palagi niyang sinasabi, normal lang yan, tanda na kasi. Ang mga anak niya, kampante rin. Ang mga kapitbahay, pareho ang sagot. Tumatanda na tayo eh. At dahil walang nagtatanong, walang kumikilos, tuluyan na lamang niyang tinanggap. Makakalimutin na talaga siya. Ang hindi alam ni Tita Flor, ang paniniwala niya ang mismong nagpapahina sa kanyang isipan. Ayon sa mga psychologists, kapag paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mong, makakalimutin na ako, nagtatala ito ng permanenteng signal sa utak. Para itong utos, humina ka. At sa siyensiya, ito ay tinatawag na self-fulfilling prophecy. Kapag pinaniwalaan mong mahina ka, kusa mong binabawasan ang pagsubok. Kusa mong nilalaktawan ang pag-iisip. At dahil doon, kusa mo ring hinahayaan ang utak mong mamatay ng paunti-unti. Isipin mo ito, may halaman ka. Araw-araw mong sinasabing hindi na ito tutubo. Hindi mo didiligan, hindi mo iikutan ng araw, hindi mo papansinin. Anong mangyayari? Malalanta, matutuyo. Ganon din ang utak. Kapag sinabi mong hindi mo na kaya, hindi ka na rin magsisikap. At kapag hindi ka nagsikap, lalong wala kang maalala. Pero ang magandang balita, pwede mong baliktarin yan. Subukan mong baguhin ang script mo araw-araw. Kapag nakalimutan mo ang isang bagay, sa halip na sabihing, tanda ko na talaga, sabihin mo, siguro pagod lang ako, pero kaya ko pa rin tumalas. Kapag may hindi ka maalala, huwag kang tumigil agad. Huminga ka, ulitin mo sa isip mo ang sitwasyon, bigyan mo ng panahon ang sarili mo. Dahil ang utak kapag pinilit sa tamang paraan, tumatapang. Bumalik tayo kay Tita Flor. Nang isang araw ay may napanood siyang dokumentaryo tungkol sa mga matatandang Japanese na hanggang 70 anyos ay nag-aaral pa rin ng bagong bagay araw-araw. Parang may kumiliti sa puso niya. Kung sila kaya pa, bakit ako hindi? Sinimulan niyang mag-journal tuwing gabi. Gumamit siya ng alarm reminder para sa gamot, hindi dahil hindi niya kaya, kundi para sanayin ang sarili sa responsibilidad. At sa tuwing maalala niya ang isang bagay nang hindi binabalikan ang listahan, sinasabi niya sa sarili, kaya ko pa rin, matanda ako, oo, pero matalas pa rin. At yun ang sikreto, hindi edad, hindi diagnosis, kundi paniniwala. Dahil kapag naniwala kang kaya mo pang tumalas, sisikapin mong kumilos. At kapag kumilos ka, doon nagsisimula ang pagbawi. Doon bumabalik ang sigla ng memorya. Kaya na ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ilang beses mo nang sinabi sa sarili mong makakalimutin na talaga ako? At kailan mo huling sinabi, hindi pa huli ang lahat? Ngayon na alam mo na ang 7 ugali na unti-unting nagpapahina sa iyong memorya, sana ay hindi mo na hayaang lumala pa ang sitwasyon. Dahil tulad ng katawan, ang utak ay pwedeng palakasin, alagaan at patatagin, basta't kikilos ka ng may malasakit. Pero tandaan din, kung ang pagkalimot ay sobra na, halimbawa, hindi mo na maalala ang pangalan ng mahal mo sa buhay, o naliligaw ka kahit pamilyar ang lugar, kumonsulta agad sa doktor. Hindi ito kahihiyan. Sa katunayan, ito ay kilos ng katalinuhan. Sa gintong edad, naniniwala kami na ang tunay na karunungan ay nasa pagpili, kung kailan kikilos at kailan tatanggap ng tulong.
Kung isa ka sa mga senior na seryosong inaalagaan ng isipan, mag-comment ka sa baba ng salitang kaya pa. Gusto naming malaman kung sino sa inyo ang talagang handang lumaban. At kung naramdaman mong mahalaga ang video na ito, i-share mo sa isang taong alam mong makikinabang dito. Baka ito ang video na magbukas ng panibagong pag-asa para sa kanila. At syempre, kung gusto mong makatanggap pa ng mga ganitong kaalaman, linggo-linggo mag-subscribe ka na sa Gintong Edad. Dito, hindi lang katawan ang pinapalakas, pati puso, utak at dignidad mo bilang senior. Maraming salamat sa pakikinig. Tandaan, hindi hadlang ang edad sa pagkakaroon ng malinaw na isipan. Ang tunay na matalino ay yung taong araw-araw ay pinipiling alagaan ang sarili